Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang Pilipinas ay mayroon ng sariling buhay. Pinubuo ito ng mga malayang pamayanan na tinatawag na barangay. Bawat isa ay may sariling pinuno, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. May kalakalan na, may batas at may pagkakakilanlan ang mga Pilipino. Ginamit ng mga Espanyol ang relihiyon, dahas at kapangyarihan upang sakupin at kontrolin ang mga Pilipino. Ipinakalat ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ang pagwasak sa mga katutubong paniniwala at tradisyon. Ang mga pari ay naging makapangyarihan. Madalas ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinatupad ang sistemang enkomendya, kung saan pinilit ang mga Pilipino na magbayad ng buwis at magtrabaho para sa mga Espanyol. Marami ang dumanas ng polo e-servicios sa pilitang paggawa ng walang sapat na bayad. Naging pang-araw-araw ang pang-aabuso, korupsyon at kawalan ng katarungan. Nang tayo'y nasa kadiliman, martir natin ay nagpaalam. Anya'y nasa kabataan, ang pag-asal nitong bayan. Ang buhay ni Jose Rizal, lupa't inialay sa tawag ng inang bayan, sa naglaho di magsikat. Ang mutya nating silangan, Pilipinas ang contra la corona serán ejecutados por el garrote vil. Tulungan niyo po ako. Para sa lahat ng tubong Pilipinas. Alas 7 na pala. Nako, late na naman ako. Pasensya na po, Lolo. Pasensya na po talaga. Dito po. Ha? Nasaan na siya? Ma-award na naman ako ni Ma'am. Ay, iwan ko na lang talaga. Dito ka naman, Carmela. Laging huli, laging nagmamadali. Kasi na po, Ma'am, may nadaanan lang po. Nadaanan o baka naman nagpapalusot ka lang? Pasensya na po talaga. Kung talagang handa ka, pumunta ka dito sa harapan at basahin mo yung daladala mong libro. Ma'am, hindi po ito akin. Ang palusot, Carmela. Basahin mo ngayon. Suplica es hora de despedirte ya. Ma'am?
and is today a drill ground, a recreation area, and a golf course. Awa ng langit. Ha? Nasaan si Ma'am Silvestro? Ma'am? Sino yung ma'am? Hindi ko po yun kilala, senyorita. Nay, baka nasapian. Huwag mong sabihin yan. Ay, ako nga pala si Aling Ramona, tagapangalaga sa bahay ninyo, senyorita. Mabuti ay nahanap ka namin, iha. Sabi daw na himatay ka. Anong lugar to? Iha, huwag ka munang magsalita. Iuwi mo na kita sa bahay ninyo, ha? Baka matagal ka na rin hindi kumain eh. Bahay ko? Wala naman po akong bahay dito. Galing lang po ako sa eskwelahan kanina. Iha, huwag ka munang magsalita. Iuwi mo na kita sa bahay ninyo, ha? Baka matagal ka na rin hindi kumain eh. Ang tahimik naman dito. Para akong yung sa ibang mundo. Sagot ka lang. Dito na tayo sa bahay ninyo. Naghihintay sa'yo sa'yo. Grabe, ang luma ng mga kadamitan. Ang librong ito. Dala-dala ko bago ako nawalan ng mangalan. Diyos ko, Carmela, bakit ngayon ka lang? Akala ko hindi na kita makikita. Ako po? Anak mo? Anong ibig sabihin mo, Iha? Hindi mo ba ako kilala? Ako ito, ang iyong ina. Bakit ganito ang mga gamit? Parang galing ka sa ganang mga Kastila. Inay, anong taon na po ngayon? Taong 1,882. Ibig sabihin, sa panahon na po ng Kastila. Ano bang sinasabi mo, Carmela? Pasensya na Donya sa abala. Ngunit, nang malaman na namin na nandito na si Senyora Carmela, ay agad kaming pumarito upang kami ay kanyang tulungan. Diyos ko, mga anak ng bayan. Halika, punta. Ramona, dali. Kunin mo ang mga tela at gamot. Inay, sino po sila? Mga kasapi laban sa mga Kastila. Mga revolusyonaryo. Shh! Huwag mong banggitin yan ang malakas. Kapag narinig ng mga Guardia Civil, tapos tayo. Tama nga ang wika ni Doña Isabela na ang anak ni Don Esteban ay may matatag na puso gaya ng kanya. Ang ama ko? Sino po si Don Esteban? Ang ama mo ay isang guro bago siya kunin ng mga Kastila. Ang aklat na ito. Ito ang iniwanan ng mga mari. Nakasulat dito ang mga pangalan na pinaslang ng mga Kastila. Kaya nila hinahanap ang librong ito. Oo,
Dahil kapag lumabas ang mga laman ng aklat na ito, masisira ang imahe ng mga opisyal. Kung ganito ang panahong ginagalawan nila, paano sila dumagamit? Sa tahimik na paraan, Senyorita, sa pamamagitan ng karunungan, ng mga lihim na mensahe, at ng mga aklat, tulad ng iniwan ng iyong ama. Ramona, dalihin mo ang mga sugat at silog. Manila, itago mo ang aklat na ito. Wag na wag mo dapat ito itakita. Ramona, bilisan mo. Dapat walang bakas ng dugo dito. Doña Isabela, tinatanggap kaming ulat na meron daw nagtatagong mga rebelde sa bahay na ito. Anong rebuilding sinasabi ninyo? Aba, tiniente, mga magsasaka lamang ang pumupunta dito. Nagkuha ng mga gamot at pagkain. Wala kaming tinatago. Sino ito? Ang aking anak, si Carmela, nagmumula sa imbeto ng Maynila. Kaya pala may bagong mukha. Mukhang marunong ka. Senyorita, sabihin mo nga, may nakita ka bang dalawang lalaki na sugatan at may dalang masandata dito? Wala po, Teniente. Tanging mga lumang aklat at sagamitan lamang ang nasa bahay. Mga aklat ha? Alam mo ba, senyorita, madalas sa mga lumang aklat ay nagtatagong mga kasinungalingan laban sa akin. Yung ama mo na si Esteban, maraming beses nang ginamit ang pangalan niya sa amin. Nabalitaan ko na mahilig raw siyang magsulat ng mga kasinungalingan kung tutusin. Ang totoo ay hindi kasinungalingan, Teniente. Kaya nga natatakot kayong basahin yon. Ring, yan ang dahilan kung bakit nawalang asawa niyo. Kung hindi kayo mag-iingat, baka kayong sumunod. Tiniente, tila may ingay sa itaas. Stand now! Sandali! Doon ko'y tinatago ka! Buta ng alak! Mga hayop! Sa susunod na may malaman akong may natawag ng rebelde, hindi na kami kakatok! Ligtas na kayo. Maraming salamat, Senyorita. Kung hindi dahil sa inyo, baka nakuha na kami ng mga Kastila. Walang anuman. Diyos ko, ganito pala ang pamumuhay dati. Bakit ako? Bakit sa kamay ko napunta ang aklat na ito? Los nombres de aquellos que hablaron los que no olvidados. Hermano Pedro, pinugutan sa Plaza de Armas, 1879. Maria Luisa, ginahasa at tinapon sa ilog ng Pasig. Isang batang lalaki, edad 12, sinunog kasama ng kanyang ama. Oh, Iha, bakit hindi ka pa rin natutulog? Ang aklat na yan. Sama mo yan. Isinulat niya mismo bago siya kinuha ng mga Guardia Civil. Dahil delikado, anak. Ang iyong ama ay nagsimula ng pag-aaklas. Kapag nalaman ng mga Kastila na narito ito, tayo ay susunod nila. Ngunit inay, kung totoo ang lahat ng ito, hindi ba tungkulin natin ipaalam sa iba? Hindi na dapat maging lihim ang kasaysayan nila. Tama ka. Pero hindi lahat makikinig sa katotohanan. Marami pa rin ang nagdurusa.
Parang walang nagbago. At doon mo makikita na kung bakit ang salitang mga malaga. Ang mga libro na ito, hindi bala, pero kaya niyang pumatay ng mga kasinungalingan. Kung dumating ang panahon na ako'y mawala, hanapin mo ang katotohanan. Hindi para ipaghiganti ako, kundi ipagpatuloy ang laban ng ating bayan. Bakit ako ang napiling pumunta rito? Sa dami ng pwedeng humawak ng kapalarang ito, bakit sa akin ibinibigay ng librong ito ang bigat ng kasaysayan? Para bang bawat pahina ay may lihim na gustong ilantad. Mga sigaw na matagal nang pinatahimik ng mga Espanyol. Si Don Esteban, ang ama ni Carmela, isang taong natangay ng takot at kasinungalingan. Paano ko siya may liligtas? Paano ko maipapakita sa kanya ang katotohanang pilit tinatakpan? At paano ko ilalantad ang mga panlinlang at pagmamalupit ng mga dayuhang nag-angkin sa lupang hindi kanila? Alam ko na, baka matulungan ako ni Lamang Lucas. Hoy! Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Senyorita Carmelita, kayo nga ba yan? Mang Lucas, kayo pala. Kailangan ko na iuwi. Buhay pa ang aking ama. Bihag siya ng mga Kastila sa karton ng San Felipe. Si Don Esteban? Ang buong akala namin na itinasilang mo siya. Hindi. May mga palatandaan sa sulat niya. Isa siya sa mga bilanggong tinatago ng mga Kastila dahil alam niya ang lihim ng pamahalaan nito. Kung gayon, itinang ebidensyang matagal na namin hinahanap. Pero delikadong plano mo, senyorita. Ngunit kung maililigtas natin siya, maipapakita natin sa iba ang kalipitang ginagawa nila sa bayan. Huwag kang mag-alala, senyorita Carmela. Tutulungan kita. Ikaw ba yan? Anak, ikaw ba yan? Ikaw mag-alala. Ililigtas ka na namin. Halt! Itay! Stefan! Anong nangyari sa'yo? Inay! Inay! Itay? Hoy, Dave! Maligo ka na, oh! Anong oras na? Bahala ka dyan. Ma-late ka na naman sa klase mo. Nasaan si Inay? Si Itay. Anong pinagsasabi mo? Andun yung sa bahay. At dito tayo sa boarding house, te. Bahala ka dyan, ah. Maligo ka. Ibig sabihin, panaginip lang ang lahat? Go!
Tay, ikaw ba yan? Anak, Carmela, ikaw ba yan? Ako nga. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na malaman ko may tao may nilulungkot. to see me, 'cause I don't think they'd understand when. Huy! Hoy! Go! Hoy! This. My mom is kind of homeless. Go! Esteban, anong nangyari sa'yo? Inay! Inay! Mag-alala, Señorita Carmela. Tutulungan kita. Go.